Nanawagan po ng tulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga kaalyadong bansa sa pagsusulong ng international law para mapanatili ang kapayapaan sa ASEAN region. Ito'y sa pagsimula ng International Military Law and Operations Conference. Si Patrick De Jesus sa report. Makailang beses na pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Hanggang sa airspace, umabot na rin ang tensyon. Ilan lang yan sa mga harassment na kinaharap ng bansa kamakailan sa West Philippine Sea. Ngayong Martes, nagsimula na ang ika-35 International Military Law and Operations Conference sa Pilipinas. Kalahok ang higit 20 bansa sa Indo-Pacific region, kasama ang Amerika. Isa sa target talakayin sa 4 na araw na conference ang iba't ibang hamon sa security environment sa rehiyon. Tahasan namang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang China ang pinakamalaking hadlang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ASEAN region. Nanawagan ng kalihim sa lahat ng kaalyadong bansa na huwag hayaang maging biktima ang Pilipinas sa pagsusulong ng international law. Please help the Philippines be, as Ambassador Carlson said, a global leader in enforcing and upholding rules-based international order, norms of international law, and do not let the Philippines be a victim for standing up to international law. Para kay Teodoro, dapat magkaroon ng mas malawak na interpretasyon ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at hindi nakatuon sa armed attack. We're getting narrowed down by a wooden definition, an armed attack on a public vessel, etc., and the public gets fixated on that. So I think we should broaden the scope of the MDT to face a dynamic and cunning adversary. Ayon sa US Indo-Pacific Command, bahagi ng konsultasyon sa ilalim ng MDT ang definisyon ng armed attack. Article 3 of the treaty is consultations. Whether we'll see it relies entirely on the two heads of state between the two sovereign nations. Pagdating naman sa resupply mission, bagamat bukas ang AFP sa tulong ng ibang bansa, sa ngayon ay sisikapin pa rin na gawin ito sa sariling kakayahan ng Pilipinas. We will then seek for other options when we are already constrained from doing it ourselves. So it's not just perhaps cooperating with the United States, but also with other like-minded nations. Samantala, critical na ang supply na pagkain at iba pang pangailangan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nasa BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal. Bigo kasi ang humanitarian resupply mission nitong Lunes. Dahil 20 nautical miles pa lang mula sa Escoda Shoal, hinarangan na ng 6 na barko ng China Coast Guard at 3 PLA Navy warship ang 2 barko ng PCG na BRP Cabra at BRP Cape Engaño na may dalang mga supply. Sa mismong bisinidad ng Escoda Shoal, higit sa 30 barko naman ng Chinese Maritime Militia ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa. Sabi ng PCG, magkakasa ng panibagong humanitarian mission para kaagad maibigay ang mga kinakailangang supply sa BRP Teresa Magbanwa. Hindi rin ipupull out ang naturang barko o anumang asset ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. The Philippine Coast Guard believe that our deployment of our Coast Guard vessel in Escoda Shoal is in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea. There is no reason for the Philippine Coast Guard to ask permission from Xi Jinping or whoever, or from the entire government of the People's Republic of China. It's because, again, Escoda Shoal obviously falls within our own exclusive economic zone. Mula Abril pa na natili sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa upang bantayan ang nadiskubreng kahina-hinalang tambak ng corals at upang pigilan ang posibleng reclamation ng China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.